Good morning mga boss. Linggo ngayon at walang pasok kaya dito muna tayo ngayon sa ating munting manukan. Ito, nilagyan na natin ng parang lalagyan. Diskarte lang. Ito. Para at least hindi sila sa lupa. Yan. Yan o. Diba? Diskarte lang. Yan. Ito yung mga kapalit ng dalawa, ng magkapatid. Mga bulik. Yan o. Magkapatid din yan. Mga bulik. Yan. Linisan natin. Yung mga pakainan nila. Linisan natin yan. Medyo madumi na. Ito naman yung winner natin na gold. Medyo okay na yung sugat niya kaya dito na natin palulugunin ito. Gold, gold, gold. Pangit lines. Tsaka ito yung ganadot natin na Hatch Gray. Hatch Gray, Hatch Gray. So yan. Bali, ganito na lang yung lagay natin mga tol. Kasi banda dun naglalagay yung lolo ko ng parang bahay pahingahan nila. So tinanggal natin yung isang TV dun, tsaka lalagay natin dito. Yan. Gagaulit tayo ng ganun. May mga naporma na doon. Ganito yung mga sokoko lumber na slab. Gawa ulit tayo, tapos ilalagay natin dito para sila, yan o, pantay sila. Siguro pag pag nailagay na lahat dito mga manok namin sa dun sa baba. Kasi yun nga, plano namin 4 lang dun. Yung mga ihahanda lang 4 hanggang 5. Yan. Ito nabili ko to 2020 pa before pandemic. Daming mga anak nito winner first batch ng reading namin sa kanya. Hindi na namin nailaban to kasi nung sparring na-injury siya. Na-injury yung pakpak niya. Kaya medyo out balance pag na-spar siya. Lima yung naibenta namin na anak nito. Flat winner, pero yung pangalawang batch 5.
Parang mahihina na yung dugo. Pag naaabot na sila ng 3 months, parang nangangayayat, tas biglang hindi nakaka-survive. Kaya dinala ko na muna to dito sa bukid para siya yung mag-upgrade ng mga lahi dito. May mga nakaharvest na din, 3 ata na mga stag. Magaganda. Naibigay ng lolo ko sa mga tropa niya. Ngayon, hindi na muna kami makakapagbigay ng mga anak nito kasi susubukan namin. Pang-upgrade namin sa chop suey. Yan, dito na muna siya. Pahinga na muna. Bakasyon muna siya dito. Kasi maglulugod na yan eh. Tsaka titingnan pa namin kung naapektuhan yung isang paa niya. Kasi parang tamaan eh. So yun mga tol. Susunod na mga araw, lahat ng nandito, mga winner, mga palugunin. Yan o. Mas maganda sana kung dito na kami mag-breeding eh. Kasi balak ibaba ng tito ko. Kasi marami kaming doon, mga pullets. Gusto niya dun sa baba mag-breeding. Tsaka dadali na lang dito pag sisiw na. Kasi kung dito walang mag-aalaga, baka hindi makukoson, sayang din. Yan mga tol, konting update lang. Siguro sa susunod na araw may tipi na rin dito. Tsaka pag napuno na to dito, pag na-maximize na natin yung area, may isang area pa tayo doon na pwede nating paglagyan. Overlooking yung parang top view. Maganda dun mga tol. So pag pala rin baka lagyan natin ng rest house din dun. Dun tayo magpapahinga yung tropa. Kunyari pag may gusto nang bumisita, diba, may pag-anuhan tayo sa kanila. Yan o. Ito. Yan mga tol, tanong ng karamihan sa ating mga backyard kung pwede ba yung chop suey. Chop suey na breeding materials. Para sa akin pwede naman. Pwede. Kaso yun nga, swertihan sa mga palabas. Kung may lalabas na maganda. Kasi parang pag-aanuhin mo yan eh. Pag-uumpugin mo yung mga bloodlines niyan eh. So di tayo sigurado kung ano yung lalabas. Kasi madaming bloodlines na nakapaloob sa kanila. Di ba? Pero para sa atin ng mga backyard, okay lang yan. Pwede din sa atin yan. Yun nga lang mga tol, pag chop suey yung gamit natin, maraming variations o pagkakaiba-iba ng mga anak. Kasi maraming bloodlines yung nakapaloob sa kanila. Hindi maiiwasan na maraming iba-ibang kulay, karakteristik ang lalabas. So yung remedyo na lang natin dyan, okay lang naman na chop suey yung gamitin natin. Pero doon na tayo sa mga may winning line talaga o matataas yung panalo. Kunyari yung broodcock winner mo o ganador mo. Kunyari mga 3 times winner, 4 times winner.
At saka yung imamatch mo sa kanya, kahit na chop suey din, di yung mga anak o mga kapatid na babae nung mga winner. Para at least kahit na mayroong pagkakaiba-iba yung lalabas, at least makakapagpili pa tayo ng anong tawag doon, yung mas maganda-gandang mga manok. At saka talagang makikita dito yung yung skill natin sa pagse-selection. Kasi sa dami ng mailalabas ng mga karakteristik nila, magkakaiba-iba yan. Halimbawa, yung 10 kapatid, lumabas yung iba't ibang bloodline na mga karakteristik ng iba't ibang bloodline na nakapaloob sa inyong ganador at sa inyong pullets o yung babae. Halimbawa, 4, 5, isa-isa nagsilabasan. So, yun, parang walang uniformity at talagang makikita yung galing natin sa pagpili sa selection. So, para hindi na tayo maguluhan, doon na tayo sa subok na ng mga bloodline. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga tol. Galyos Chop Suey TV ulit. May pangarap at patutupad.